Magandang araw mga kapatid. Last time, gumawa ako ng video patungkol sa pagkakaiba ng mortal sin sa venial sin. At may ni-reveal ako doong isang napaka-importanting bagay. Kaya kung hindi mo pa napanood ang videong yon, then just tap the link below in the description box and watch it now para malaman mo kung bakit mahalagang mag-undergo ka sa confession. But if you have watched that video already, then this is the continuation. Okay, so wag mong skip ang video ito dahil iisa-isahin ko ngayon ang mga kasalanang nagawa natin na dapat nating hingan ng patawad sa Diyos. Dito lang sa Grow Your Faith with Sis LJ. So bago po magsimula ang lahat, shoutout po muna kay John Dion Primo Tagiyam ng Tabuk City, Kalinga at kay Cheryl Borbolia ng Las Piñas. So, diba sabi ko doon sa first video na before you will receive the Eucharist, you have to examine your conscience. Especially kung ano yung nagawa mong kasalanan, venial or mortal sin. Pag may nagawa kang mortal sin, then you are not allowed to receive the Eucharist. Ganon din sa confession. You need to examine your conscience first before ka pumunta sa pare at mag-confess ng iyong mga kasalanan in order for you to have a good confession. At tutulungan kita mag-examine ng iyong conscience. In one condition, I want you to get a piece of paper and ball pen at isulat mo ang mga kasalanang babanggitin ko dito na sa tingin mo ay nagawa mo in a past few weeks, in 10 years ago, okay? Or kahapon lamang. Basta, lahat ng mga kasalanang babanggitin ko dito na sa tingin mo ay nagawa mo, then you need to write it down. So, alalahanin natin mga kapatid na kapag nag-e-examine tayo ng ating conscience, tandaan lang natin yung tatlong bagay na ito. Ano ba ang kasalanang nagawa mo kay God? Ano ang kasalanang nagawa mo sa iyong kapwa? At ano ang kasalanang nagawa mo sa iyong sarili? Okay, so simulan natin. Sin against God. So, sasabihin mo, Father, I'm sorry, I committed idolatry. So, may sinasamba kang ibang Diyos-Diyosan. So, ask yourself, what or who is more important to me than God? Try to ask that question to yourself. Pagkatapos, maghingi ka ng wisdom sa Holy Spirit para malaman mo. Baka kasi mas importante yung asawa mo sa iyo kaysa sa kay God. Mas importante yung trabaho mo kaysa kay God. Mas mahalaga yung kumpanya mo. Or baka mas nilalaanan mo pa ng oras ang panonood ng TV, ang cellphone mo, o di kaya mas mahalaga sa iyo yung mga famous celebrity. Okay, so always remember na most talaga sa panahon ngayon, in one family, there is one member who worship an idol. So try to examine your conscience. Who or what is more important to me than God? Okay, next. Father, I'm sorry, I missed a Sunday Mass and holy obligation. Okay, so araw ng linggo pero mas inuna mo pang gumala kaysa sa magsimba. Easter Sunday pero andun ka sa resort, nagsiswimming. So, try to examine your conscience about that. O di kaya araw ng linggo sana na dapat isimba mo, nandun ka sa sabungan, nagsasabong. O di kaya nandun ka sa pasugalan, nagsusugal.
nagtutungit, nagmamadyong, ano pa bang mga sugal na laging ginagawa ng mga kapatid natin, which is inuuna kesa sa pagsimba. Okay, next. Father, I'm sorry. I used God's name in vain. So, halimbawa, galit ka kay Mr. mo, tapos you use the name of God to express your anger. So, example, nag-away kayo ng Mr. mo, tapos sabihin mo, Diyos ko naman, Pedro, lagi ka na lang lasing. So, you use the name of God to express your anger. O di kaya ginagamit mo yung pangalan ng Diyos kapag nagugulat ka. No? Diyos ko. Mga ganon. So, don't use the name of God in vain. Next. Father, I'm sorry. I believe in superstition. Or I practice superstition. Okay? So, nilalagyan mo ng dahong laurel yung wallet mo para swertehin. O di kaya nilalagyan mo ng bariya yung supot na nandun kay Santo Niño. Mga ganon, no? So, lahat ng mga pampaswerte o di kaya nag-aalay ka ng pagkain sa mga espiritu tuwing araw ng mga patay o nag-display ka ng 12 fruits during New Year's Day, so on and so forth. So, lahat ng pamahiin or superstition, that is sin against God. Next, I believe in horoscope. Lagi mo tinitingnan kung ano yung lucky numbers ngayon, kung ano na yung lucky colors ngayon, kung ano na yung kapalaran mo sa negosyo, sa love life mo. So, horoscope. Next, I'm a member of Freemason. So, kapag membro ka ng grupo na yon, you need to renounce that. Okay, i-confess mo yan kay Father. Next, I am heretic. So, heretiko ka kung may mga aral ng simbahan na hindi mo tanggap. Halimbawa, sinasabi ng simbahan na huwag pumunta sa albularyo, huwag pumunta sa mga manghuhula, pero hindi mo yun tanggap kasi para sa'yo, wala namang masamang magpahula. So, ganon. May mga aral ka na tinatanggap mo, meron namang mga aral ng simbahan na hindi mo tanggap. Okay? So, next, I'm ungrateful. Hindi ka na nagpapasalamat sa Diyos kung minsan, madalas pa nga, nagrereklamo ka. Okay? Next, I committed sacrilege. So, ano yung sacrilege? Halimbawa, you are in a state of mortal sin, tapos nag-receive ka ng Holy Communion. Nag-receive ka ng Eucharist, even you are in a state of mortal sin. Magkakasala ka sa kasalanang sacrilege. Okay? Mabibilang din sa sacrilege yung binasag mo ang image ni Mama Mary, ng mga sacred object, o di kaya yung picture ni Jesus, ginuhitan mo ng sungay, ng pangil. So, ganon. O di kaya, yung pare o pope during the mass, pinagsalitaan mo ng hindi maganda. Basta tandaan nyo lang po na ang sacrilege is a mistreatment of sacred object, site, or person. So, yun. Next, I committed a sin of desecration. Ano naman yung desecration? So, this is a sacrilegious offense in a physical way. Halimbawa, yung pangyayari doon na naganap sa US kung saan may porn star yata na nahuling nagsisex inside the church. Yes. So, desecration yon. Okay? Next, another. I committed blasphemy.
So, kung yung desecration is as a religious offense in a physical way, yung blasphemy naman is in a verbal way. So, halimbawa, tulad dun sa nakita ko na binago niya yung prayer ng Hail Mary. Yung Hail Mary, sinabi niya na, Hail Mary, full of something ganon. So, that is blasphemy. So, Hail Mary, full of, you're a sinful woman. So, something ganon. So, that is a blasphemy through verbal. Okay? Next, I denied my faith in front of other people. So, halimbawa, hindi ka nag-sign of the cross kasi nahihiya ka. So, you denied your faith. So, next, I consulted the fortune tellers, albularyo, mambabarang, manggagayuma, mangtatawas, at mangkukulam. So, kapag ginawa mo ito, take note that this is a sin against God. Okay? So, you have to confess this. Father, pinabarang ko po ang kabit ng mister ko. Father, pinakulam ko po ang kapitbahay naming chismosa. Okay? Or so on. Father, ginayuma ko po yung asawa ko ngayon. Okay? You need to confess that. Next. Okay. I'm a member of satanic group. Kapag membro ka nun, syempre i-renounce mo din yun, yung mga ganong bagay. Because that is a sin against God. Father, I committed a sin of presumption. So, ano ito? Like for example, adultery. So, you are aware and you have a full knowledge that adultery is a mortal sin. So, nag-confess ka sa kasalanan na ito. Pero, after a week or after a month, ginawa mo naman uli. For the reason na mapapatawad ka ng Diyos. For the reason na magkukumpisal ka, mapatawad ka pa rin ni God. So, did you get my point? Yung sin of presumption, yun yung alam mo na kasalanan yung gagawin mo, pero ginawa mo pa rin siya. Kasi, kino-comfort mo yung self mo na, kahit gawin ko to, magko-confess lang ako, patatawarin pa rin ako ni God. So, that is a sin of presumption. Ina-abuse mo ang awa ni God sa iyo. Kapag nangumpisal ka, sasabihin mo lang na, Father, I committed a sin of presumption. It means paulit-ulit mo siyang ginagawa kahit alam mong mali. Tapos, mangungumpisal ka kasi alam mong patatawarin ka pa rin ni God. Ibig sabihin, you are taking advantage the sacrament of confession and you are abusing the mercy of God. Okay, malinaw? So, next. Father, I'm despair. Ano naman yung despair? So, kung mayroon tayong sin of presumption, meron namang sin of despair. Ano yun? Feeling ko, Father, wala na akong silbi sa mundo. Hindi na ako mapapatawad ng Diyos. I hate myself, Father. So, ganito, you have to confess it kasi kasalanan ito. You are rejecting the mercy of God. Okay? So, kung meron pa kayong naisip na hindi ko nabanggit dito, please comment below. Okay, next. Dako na tayo sa sin against your neighbor. Ano yung mga kasalanang nagawa mo sa iyong kapwa? So, Father, I'm sorry. I passed on rumors. So, chinichismis mo ang biyanan mo, ang kaibigan mo, ang kapitbahay mo, so on and so forth. Kinakalat mo ang mali ng iyong kapwa sa ibang tao. Kasalanan yun. Okay? So, kapag may mali yung kapwa mo, pray for him, pray for her. Huwag mong ikalat sa ibang tao. Next,
I cursed someone. So, isinumpa mo ang anak mo, ang nanay mo, o sino mang taong nakasamaan mo ng loob. So, example, nabuntis ng maaga yung anak mong babae, tapos sinabi mo na, isinusumpa ko, gagapang ka man sa pagtatrabaho, hindi ka aasenso sa buhay mo. So, mga gano'n na usually na nangyayari sa isang pamilya, ano. So, you cursed someone because you hate him, hate her. So, confess that kapag may isinumpa kang isang tao. Next, I'm rude. Bastos ka magsalita. I'm disrespectful. Wala kang galang sa iyong kapwa. Pumunta ka sa mall tapos sabi mo sa janitor, hoy, hoy, psst, pakilinis po nito. So, wag ganon ha. Kapag may pangalan yung tao, tawagin sa pangalan. Pag hindi mo kilala, kahit janitor pa sila or kahit basurero pa sila, say sir or ma'am, kuya or ate. So, be respectful. Kahit ano pa yung trabaho nila, wala kang karapatan na i-treat sila ng ganon. So, be respectful. Next, I'm arrogant towards others. Mayabang ka. I act violently. So, sinasaktan mo asawa mo, yung anak mo konting mali lang, halos pipilayin mo na siya sa kakapalo ng sinturon. Nakipagsuntukan ka sa barkada mo. O di kaya, yung aso, wala namang ginagawa sa'yo, tapos tinaga mo ng itak. Another, I'm racist. So, nandidiri ka sa ibang lahi. Ang pangit-pangit, ang itim-itim, mga ganon. So, dinidiscriminate mo yung ibang lahi. You are a racist. Next, of course, I committed adultery. So, hindi pa sapat sa'yo yung asawa mo, kaya tumikim ka ng iba. I killed. So, ibig sabihin may pinatay kang tao. Baka yung katunggali mo sa eleksyon, pinatay mo. So, dapat mo i-confess yun. Sister, paano naman kung self-defense lang yung ginawa ko? So, kasalanan pa rin yon kasi pumatay ka, pero mabibilang siya sa venial sin. Kaya yun yung sabi ko na panoorin nyo yung first video ko para maunawaan nyo yung pagkakaiba ng mortal sa venial sin. Pero it's either venial or mortal sin man yan, kailangan nyo pa rin i-confess. Okay? So, if self-defense, be specific. Father, I killed someone to defend myself. Okay? So, ganun lang. Next, I deceive my neighbor. So, halimbawa, negosyante ka, tapos ginagawa mo ang sariwang isda, hinahaluan mo ng bulok na isda. No? So, yung timbangan yung sa tindahan, dinadaya mo. O di kaya, isa kang landlord or landlady na nagpapaupa, tapos sinisingil mo siya ng mas mataas pa kesa sa original na bayaran. So, ganon. You deceive your neighbor. Next, I'm envious. May puso kang mainggitin kapag nakita mong umangat ang buhay ng iyong kapitbahay, hindi ka natutuwa, hindi ka masaya para sa kanya. Pero, masaya ka kapag nakikita mo siyang nahihirapan. So, you are envious. May puso kang mainggitin. Next, I hold grudges towards someone. So, may tao kang kinakasamaan ng loob, hindi mo pa pinapatawad. 10 taon na, pero masama pa rin yung loob mo sa iyong ina. Okay? Halos 4 na buwan na kayong hindi nagkikibuan ng iyong asawa. Or 12 years na kayong hindi nagpapansinan ng iyong kaibigan. So, you hold grudges towards someone. Next,
I aborted my baby. So, kapag nagpa-abort ka, you need to confess this. Okay? Or, I participated in abortion. So, ibig sabihin, baka doktor ka or nurse na abortionist. O di kaya, isa kang konsentidor na kaibigan. A friend. Ito yung inumin mong gamot. Epektibo talaga to, pampalaglag. O friend, pumunta ka kay ganito kasi magaling talaga siya. Marami na siyang kliyente na naging successful na talaga. Magaling siyang abortionist. No? So, if you participated in abortion, i-confess mo yan. O di kaya isa kang asawa or isa kang lalaki na ikaw pa mismo yung nagtutulak sa GF mo na ipalaglag mo yan. So, basta may participation ka sa pag-a-abort niya, kasalanan mo rin yon. Okay? Next, I engage in euthanasia. So, doktor ka or nurse or pamilya na nag-agree para patayin na lang si lolo o di kaya si lola kasi maggastos na sa hospital. Kaya, ay ganun na. NG ka na lang siya ng gamot na para mamatay. So, you are engaged in euthanasia. Next, I raped someone. So, you need to confess that. Kung may ginahasa kang tao, i-confess mo yon kay Father. Huwag kang mahiya. Be truthful during the confession. Remember, pag sinabi nating rape, this is a sexual assault involving sexual intercourse against a person's will. Kaya, kahit asawa mo pa siya, pag pinilit mo siya na labag sa kanyang kalooban, mafo-fall pa rin siya sa rape case. Remember that one. Okay? So, may batas tayo dyan at tinatawag yang marital rape. Republic Act number 8353. Next, I committed a lustful thoughts. So, I need to clarify the situation. Actually, lustful thought is a temptation. So, ibig sabihin, hindi lahat ng lustful thoughts is a sin. Okay, so bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, nagro-rosary ka. Habang nagro-rosary ka, biglang may pumasok na maruming bagay sa isipan mo. And then, nireject mo ito at nag-concentrate ka sa pagdadasal. So, hindi kasalanan yon. Okay? Pero, halimbawa, ganito yung sitwasyon. Nakatayo ka sa isang sulok and then may dumaang babae. Pagdaan ng babae, may mga malalaswang bagay ka na iniisip patungkol sa kaniya. So, hindi mo ni-reject. So, kasalanan mo na yon. Yung first situation, hindi mo kasalanan because lustful thought is a way of a devil to distract you while you are praying. But on the second situation, kasalanan mo na siya kasi inimagine mo yung malalaswang bagay sa babaeng yon. So, doon ka na magkakasala kasi hindi mo ni-reject. Instead, you played with it. So, nagkasala ka kasi pinaglaruan mo ang malaswang bagay sa iyong isipan gamit ang isang tao. Okay? Next, I'm disobedient to my parents. Sabi ng parents mong magsimba ka, pero yung ginawa mo, gumala ka. Sister, paano naman pag mali ang parents ko? Di syempre, you have to evaluate the situation. Alangan ba naman sinabi sa'yo ng parents mo na mag-drugs ka? Gagawin mo rin kasi kasalanan yung na hindi sundin yung parents. Sinabi ng parents mo na magtrabaho ka sa club at ibenta mo yung katawan mo, susundin mo din.
No, that's not what I mean. So, syempre, evaluate mo rin yung situation. Pag mali yung parents mo, then may karapatan kang hindi siya sundin. Pero pag tama yung parents mo, then you need to follow them. Okay? Next, I lied. So, nagsinungaling ka. So, yung pagsisinungaling, it's either venial or mortal sin. Depende sa bigat ng kasalanang iyong nagawa. So, kapag tinanong ka ng kaibigan mo, kamusta ka? Sabi mo, okay lang. Kahit hindi naman okay. So, that is a venial sin. Kapag naman, halimbawa, pumunta kayo sa korte, nagkaharapan sa korte, tapos nagsinungaling ka, at ginawa mo, tinuro mo ang kasalanan sa isang taong inosente. So, it means nagsinungaling ka rin. So, mabigat na yun na kasalanan. That is considered already a mortal sin. Next, I steal. So, nagnakaw ka. Okay? So, lahat ng basta nagnakaw ka, kasalanan yon. Next, I'm voyeur. So, namboboso ka sa boardmate mo, sa kapitbahay mo, o baka sa kapatid mo, sa pinsan mo. Okay, sa Ilonggo, gapang lingling ka. So, kailangan mo rin i-confess yun. Next, I caused someone to sin. So, you encourage someone to fall in sin. So, halimbawa, encourage mo yung kaibigan mo to take marijuana, to take shabu, to take drugs. Basta masasamang gawain. No? So, ibig sabihin naging bad influence ka sa ibang tao. Okay? So, i-encourage mo pa yung kumpare mo na under ka naman pala sa misis mo, tumikip ka naman ng iba kahit mga ganon-ganon. So, bad influence ka. You caused someone to sin. Next, I damage someone's property. So, may nakaaway kang tao sa traffic. So, ayun, binasag mo yung sasakyan niya. O di kaya, may nakaaway kang tindera, so sinunog mo yung tindahan niya. Okay? Next, I make a rash judgment toward others. Okay? Nakakita ka lang ng taong malaki yung katawan, may maraming tattoo sa balat, may may balbas, mahaba yung buhok, tapos namumula yung mata kasi pala may sore eyes, tapos sabihin mo na addict. So, you are a judgmental person. Okay? So, dako na tayo sa against yourself. Actually, may nabasa akong comment, sabi niya, yung panonood ba ng pornography is a mortal or a venial sin. So, watching pornography is a mortal sin. Okay, so ganun yung sagot ko sa tanong na yon. Yes, that is a mortal sin. Kaya kung nanonood ka ng mga malalaswang panoorin, palabas, you need to confess it. Naalala ko yung sinabi sa Bible, nalimutan ko lang kung anong verse yon, pero parang may nabasa ako na parang ganito yung pagkakasabi. Kapag daw ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Kasi mas mabuti pang wala kang mata, pero mapupunta ka sa langit kaysa sa kumpleto ang iyong mata na mapupunta ka naman sa impyerno. So, isa yun sa mga dahilan that watching pornography is a mortal sin. Okay? Next, I committed incest. So, ano yon? May sexual relationship ka sa iyong pamilya. It's either sa kapatid mo, sa mama or papa mo, sa pinsan mo, first cousin mo, or second cousin. So, that is kasalanan yon. Next,
I read erotic stories. Okay, kung mahilig kang magbasa ng Wattpad or ng pocketbook na may mga malalaswang content, you need to confess it. Another, may natanggap din akong mga question. Halos siguro 4 question na nung yung natanggap ko. Yung tanong ganito, sister, kasalanan po ba ang masturbation? Yes, ang sagot ko dyan. Okay, so masturbation is a sin. So you need to confess that. And if you will ask me if it is mortal or venial sin, my answer here is that is a mortal sin. Okay, so gagawa ako ng a separate video about chastity at i-explain ko yung mga bagay na yon. So hindi ko dito i-explain kasi examination of conscience yung ginagawa natin dito, baka aabutin tayo ng 3 oras. So gagawan ko yan ng separate video. Next, I committed fornication. Ano yung fornication? Nakipagtalik ka outside marriage. So, magjowa pa lang kayo pero nag-i-engage na kayo sa ganong bagay. So, that is outside marriage. Kasi magjowa pa lang kayo, hindi pa kayo kasal. So, that is a fornication. Sister, magka-live-in na naman kami. Ganon pa rin. You committed a fornication kasi magka-live-in pa lang kayo, hindi pa kayo kasal. Sister, nakasal na kami pero civil wedding lang. Ganon pa rin yon. Kapag kasal kayo in a civil wedding, alalahanin niyo mga kapatid na ang civil wedding ay legal kayo sa mata ng mga tao at sa mata ng gobyerno, pero hindi kayo magiging legal sa mata ng Diyos. Kaya, magkakasala pa rin kayo ng kasalanang fornication. So next, I engage in prostitution. So ibig sabihin, it's either ikaw ang nagbibenta ng iyong katawan or ikaw ang nagbabayad or bumibili sa babaeng bayaran. So you need to confess that one. Next, I committed a sin of bestiality. So, ano ito? Ibig sabihin, sex ka sa aso, kambing, baboy, kabayo. Basta ganun yon. Nakipag-sex ka sa hayop. Kapag nagawa mo yon, you need to confess that one. Okay, next. I used artificial family planning. So, it means na kapag gumagamit ka ng condom, pills, at iba pang mga birth control, then you need to confess it. Isang birth control lang ang aprobado ng Simbahang Katolika. Para sa mga pamilyang Katoliko, ang approve lang ng simbahan na gamitin is the calendar method. Kapag may ginamit ka pang iba, aside sa calendar method, so magkakasala ka na. Okay, so if you are using an artificial family planning, you need also to confess this one. Okay, next. I drank too much alcoholic drink. Okay lang naman uminom ng alak paminsan-minsan o di kaya kapag may okasyon, pero pag araw-araw na o di kaya linggo-linggo tuwing sweldo, tapos nanghahamon ka pa ng away, hindi na tama yan. Okay? Next, I used drugs. So, kung gumagamit ka ng illegal na droga, you need to confess that. I sell drugs. Ganon din. Kapag nagbebenta ka, kasalanan pa rin yun. So, you need to confess that. I smoke. So, kasalanan pa rin yun. Kasi, inaabuso mo na yung katawan mo. Next, I spend extravagantly. So, grabe ka kung gumastos para sa sarili mo. Yung isang t-shirt mo nagkakahalaga ng 10,000.
Yung isang sapatos mo nagkakahalaga ng 15,000. So, basta grabe ka kung gumastos. Okay? Okay lang naman magbumili ng mga branded na damit, pero hindi na yung sobra-sobra talaga. Next, I'm selfish. So, may kakayanan kang magbigay, pero hindi ka tumutulong sa ibang tao. Okay, next, I'm not wearing a decent clothes. So, mahilig ka sumuot ng mga damit na kinapos sa tela. Kasalanan din yun. Next, I engage in homosexual activity. Okay, homosexual activity, kapag nakikipagrelasyon ka sa kapwa mo babae o sa kapwa mo lalaki. I'm prideful. Okay, feeling mo ikaw na lang lagi ang tama. Lagi mo iniisip na mas angat ka sa iba. O di kaya naiinsulto ka kapag kinokorek yung mistake mo. I'm a cheater. So, nandadaya ka tuwing eleksyon, nandadaya ka sa exam mo, nandadaya ka sa laro. So, you're a cheater. Next, I'm greedy. Hindi ka kontento sa kung anong meron ka. Gusto mo, sa'yo na lahat. Yung sa iba, sa'yo pa rin. Okay, next, I'm lazy. Tamad kang tao, hindi ka na nagdadasal, hindi mo ginagampanan yung responsibilidad mo bilang isang ama o bilang isang ina sa iyong anak. Okay, so, I'm lazy. Laziness. Next, I failed to make amends to someone. Alam mo sa sarili mong mali ka, pero hindi ka naghingi ng patawad, hindi ka nag-sorry. And last is, I attempted to kill myself. So kapag ginusto mong patayin yung sarili mo, may suicidal thoughts ka, you need also to confess this one. Okay? So, ganito lang yung mga naalala kong mga kasalanan na naisulat ko. So, kapag may nagawa kayong kasalanan na banggit ko dito, naway nasulat nyo ito para mas mapadali sa inyo kapag magko-confess na kayo kay Father, okay? At kung meron pa kayong mga kasalanang naalala din na hindi ko nabanggit dito, then feel free to comment in the comment section below. Okay, so I hope na nakatulong ito sa inyo in order for you to have a good confession. Maraming salamat and may the God bless you.